Simple lang yung maruya. Ay malapit na rin siyang umalis. Pareho kami niiwanan. Guys, magandang hapon. Nagluto ako ng maruya. First time nilang matikman ito, hindi nila alam kung ano ang niluto ko. Yuhan, get the tissue please. And gumawa ako ng banana lassi. Andito kasi mga kambal. Hello guys! Hello guys, Yuhan! So ayun guys, kami ay kakain ng maruya. You remove this all, Ana Yuhan. Ito guys, yung mga bodyguard ko guys, oh. Tingnan natin yung kanilang reaction. First time nila matikman tong maruya, kakaiba sa kanila. I hope guys, you will like it. Teka lang guys, kami ay kakain. Nag-rock and roll sila dito guys. Sabi ko magugas sila ng mga kamay nila. Grabe kasi ang ulan. Hindi ako makalabas, bili ng snacks. Nakita ko guys yung saging sa lamesa. Ayan, pang ano muna natin, pang thumbnail. Pang thumbnail muna. Too much. Oh, too much. Okay, come here, come here. Lassi. I take the first bite, guys. Take the first bite, and what is your reaction? Tiksa. Oh, gusto nila. And you, Babo, take, Babo. You eat, you eat. You eat. Kain natin sila. First time nila yan. You tell me, ha? How has it? Huh? Is it fine? Ayan yan sa gustuhan nila. Tingnan nyo, simple lang yung maruya natin. Anim yung nagawa ko, tapos lassi. Simple lang ito. How is it? How is it, Babo? You like? Gustuhan nila, Yuhan. Nilagyan ko siya nung ginawa kong powder na asukal. Diba? Tapos ito maruya. Lassi, banana din. Yogurt. The concert finished? Sarap. Crunchy. Simpleng saging lang to. I'm happy like tsaka yung asukal. Inano ko siya sa grinder. Kasi malalaki ang asukal dito. Kumusta kayo guys? Grabe ang ulan, grabe din yung brown out. Okay guys, so tapos na kaming kumain. Nagustuhan ni Ayos tsaka ni Arpit yung nagawa kong maruya. Sabi ko sa next, gagawa ulit ako. At kasi yung saging namin ay konti lang. At yung dalawa pala nito guys, yung kambal sa Kuwait, yun sila pinanganak. Kasi dati sa Kuwait si auntie, diba? At saka si uncle. So doon yan sila pinanganak. How old are you? You remember when they bring you here? Yeah, kasi na-witness ko pa yan nung maliit pa yan sila guys. Na inuwi sila yan dito, na umuwi pala sila. So ayun, at saka regarding pala sa kay uncle papuntang Germany, parang until now guys pinaprocess pa rin, although naipasa na nila lahat ng documents. Sabi naman ni uncle, mga daw after the side daw ganun, means itong after ng Pasko nila. At kasi daw masyado lang talaga mabusisi ba, so syempre alam nyo na, sine-check lang ng maigi. But ayun, yan lang muna yung update ko sa inyo sa patungkol sa pag-alis ni Uncle. At si pala guys, ang Kanchi, ay malapit na rin siyang umalis, si Mandira. So ayun, at saka sabi nga niya, natulo din yung luha niya nung napanood niya yung paghatid namin kay Inday Neneng. At sabi niya, hindi niya daw ma-imagine kung time naman na down niya pag umalis na ba siya. Kasi aalis na po si Mandira by pag after ng Pasko at yung Lights of Festival. Kasi dapat aalis yan siya, hindi na siya makakapagpasko dito at mag Lights of Festival, kaya medyo nalungkot nga din kami.
So, mabuti naman sinabi niya sa akin na Ate Mila, aalis ako, patapusin ko na lang. Sabi ko, oo, kasi yan na yung pinaka-last mo na mag-celebrate ka kasama yung family mo. Kasi nga sabi ng asawa niya, doon na lang siya mag-celebrate kasi mag-isa lang din doon. So, this time parang hindi ko alam at nakapag-decide sila. Basta may nasabi siya sa akin na yun, patapusin na lang daw niya yung Pasko nila, means yung Lights of Festival. Tsaka siya pupunta na ng UK. Nakalimutan ko yung place ng UK na sinabi niya, something L, na may, nakalimutan ko guys, something, L, yung starts nung pangalan ng lugar eh. Basta parang probinsya din ata ng UK, ganun. Pero tanungin ko ulit siya. So, sa nagtatanong din sa akin about sa panganak ko kay Johan, kasi nga, syempre alam ko na ikwento ko na ito sa inyo guys. Pero gawa nga din, syempre may mga bago po tayong taga-subaybay na gusto nilang malaman din. At hindi ko na matandaan kung alin yung vlogs ko na naikwento ko, kung paano ko pinanganak si Johan, nag-labor ba ako, ganito, ganyan, ganyan. Hindi ako nag-labor, wala nang labor na nangyari. At saka dapat si Johan ay December 10 yan siya. Hindi yan siya katulad sa birthday ko. Sabi nga sa akin ng mga kakilala ko, pinlano nyo siguro ni Deepak yan talaga, no? Kaya kung bakit nung pinanganak ko si Johan, same talaga kami ng birthday. Kasi kung makita nyo sa mga vlogs ko, pareho kami ni Johan ng birthday, di ba? Hindi namin yan pinlano. Lord talaga ang may plano. Cesarean kasi ako, kaya wala nang labor kasi from the beginning pa lang, yung ubigaini ko doon sa UAE na Iraqi, at kilala din siya sa magaling na gynecologist. Yun, siya talaga ang nag-alaga sa akin, means nung simula nung nabuntis ako. Una, yung gynecologist na Indian. Ayun. At saka yung pangalawa. Actually, wala kaming control, wala akong mainiinom na mga gamot para mabuntis or whatsoever. Talagang dumating talaga siya. Dumating talaga si Johan para talaga siya sa amin. Kaya thank you Lord talaga. After 4 years. So, nung nanganak ako kay Johan pala, ano ang naramdaman ko nung time na yun? Wala naman kasi kinabukasan, birthday ko po. So, sabi ko, magpa-check up ako kasi yung sa mga singit-singit ko, nakakaramdam ako kasi masyadong malaki yung tiyan ko guys. Malaki talaga ako, 70 plus kg ako nung nabuntis ako. And ayun, so far so good. Wala man akong mga complications or mga manas-manas, hindi ako nagmamanas. Siguro sa lahi namin malalaki lang kami pag nabuntis. And ayun, sobrang malaki si Johan na bata. At saka hindi naman ako nahirapan sa pinaglilihi ko dahil sa UAE ko talaga si Johan, kumbaga binuntis. Except lang nung nanganak ako talaga. Actually, yung mga pinaglian ko is bihira lang naman yung mga Pinoy foods. Parang halo-halo lang talaga siya. Hindi naman totally na 100%. And doon ako nag-start na kumain ng moton. Means yung kambing guys. Kasi hindi ako talaga kumakain ng kambing. Simula nung nabuntis ako, nakain ako ng kambing guys. So, ayun, nung araw ng November 23, nagsabi ako kay ama na sumasakit na yung mga singit-singit ko. As in, hindi siya normal na sakit. Yung mga hita-hita ko ba guys, at saka sa kasingit-singitan ko talaga na parang basta masakit siya. So, ayun, at saka sabi ni ama, sige bukas magpa-check up tayo. So, sabi ko, oo, gusto ko rin magpa-check up. Tapos pumunta na kami dun sa OB-GYN ko. At ayun na nga, chinek niya ako ulit. Kasi sabi ko nga birthday ko, bibili ako ng lulutuin, mag-spaghetti ako. That time nakikitira lang kami sa bahay ng pinsan ni Deepak. Dito lang din sa Kathmandu. So, ayun guys, nung time na yon, nagpa-check up na kami bago pa ako bibili ng lulutuin kong spaghetti kasi nga birthday ko that time. So, ayun, nung chinek na ako, in-ultrasound, after in-ultrasound, nakita ni Doc na yung bata is parang hindi na siya safe kasi parang nakalubid na yung sa pusod ba, tapos ewan ko sa report, nababasa niya na kailangan nang kuhanin yung bata as soon as possible. Kasi nga sabi niya baka may makain siyang hindi maganda, ganito, ganyan, ganyan. So ako naman, unprepared ako that day. Sabi ko, Dok, pwede ba bukas? Sabi niya, hindi. Sabi niya, ngayon na talaga. Sabi niya gano'n. Hala, parang unprepared talaga ako. Sabi ko, Dok, birthday ko pa. Sabi niya, hindi, pwede ka mag-celebrate after. So sabi ko, Dok, pwede ko ba tawagan yung asawa ko? Sabi niya, hindi, tawagan mo na lang siya. Bukas, mag-usap kayo. Pag nakalabas na yung anak mo para double celebration.
Hala, sabi ko ganun, Dok, inom muna ako ng tubig. Sabi niya, no, wag ka nang uminom ng tubig dahil bawal na. Sabi niya, simula ngayon, bawal na. Kasi yung hospital, guys, kunyari, ito yung clinic, lalakadin lang namin kung saan yung shop ni Didi na binibilhan ko ng gulay na malapit dito sa amin. Diyan lang yung hospital. So, ayun, at saka walang choice, nagpa-check up lang kami. Tapos yun, naka-ready na doon lahat, guys. Nung pagpunta namin, pinaperma na si Baujo kasi kasama namin si Baujo, asawa ng pinsan ni Tipak na kung saan kami natuloy. Nakita nyo na rin sa mga vlogs ko. Sa next na lang yan ulit, papakita ko sa inyo kung sino si Baujo. So, ayun, at yung bahay din na tinirhan namin, nakapunta na rin tayo doon. So, sa mga taga-subaybay ko, alam nyo na yan. Ito ay para lang po sa talagang nagre-request, kaya ko kinukwento ulit kung paano ko pinanganak si Yuan. So, CS talaga ako kasi may high blood po ako. Hindi naman grabe na hypertension nung nabuntis ako. Pero ayaw lang na mag-take risk ba, yung ganon. And 32 years old na kasi ako that time nung nabuntis ako. So ayun, nagtitake up po ako ng gamot. Aldomit yung name nung pinagbubuntis ko si Yuan. So far, so good. Okay naman si Johan. Kasi diba, sabi ng iba, pag nagtake ka ng gamot, nagantiguan yung baka makaka-apektuhan yung bata. Thank you Lord, thank you Lord. Isang napaka-healthy na bata si Johan. And 3.7 si Johan, guys, kg nung pinanganak. Malaki siya. Malaki talaga. Unmom baby yan si Johan eh. Inalagaan ko talaga. And kahit mahal yung unmom sa UAE, dilata pa yun, malalaki. Talagang hindi ako tumigil kasi alam ko makakatulong at may nagsabi sa akin ng kaibigan ko. So, ayun, at wala na akong choice doon. Dumiretso na kami sa ospital. And wala, yun. Pero hindi ako nakaramdam ng takot dahil excited ako. Gawa nga ng gusto ko makita kung ano yung tsura ni Johan, kung ano yung tsura, di ba? Lahat naman ata ng mga mommies na nabuntis pag nanganak na yun naman talaga yung magiging ano natin, kumbaga in-expect natin dahil yun, first time, especially sa mga first time mom. So yun ang nafe-feel ko, guys. Kaya hindi ako nakaramdam ng takot that time. And ayun, bali yung nangyari sa akin, half gising ako, half wala akong may naramdaman. Kaya nakikita ko sila ni Mami bago ako ipasok sa operating room and bago ako at after akong inilabas. Gabi ko yan si Yuan na ipinanganak, mga 7:30 na nakalabas na ako doon sa operating room. And then yun, sa recovery room, yun. Unang-una, ako lang mag-isa sa recovery room. Alam niyo ba kung maalala ko ngayon? Sabi ko nga, grabe no, hindi ako natakot nung after ako ilabas sa operating room, na ako lang mag-isa sa recovery room na hindi naman ganun kalaki yung room na yun, guys, pero maraming bed. Tapos ako lang talaga yung doon, pasyente muna na nailagay sa recovery room. Tapos siguro kasi sa gamot, sobrang groggy ko, guys. As in, tapos syempre normal lang sa mga na-CS na after ka, siguro yung anesthesia, mawala, nag-chill ka talaga. So nag-chill ako nung time na yon. Sabi ko pa sa brother-in-law ko kasi nandyan, bakit ako nagkakaganito yung ganun? Kasi nga, winter pa nung time na yon. At saka may heater naman, guys, ang hospital, kahit yung operating room, hindi siya malamig, mainit. Kasi nga, parang syempre kailangan talaga yun. Yun lang hindi ko makakalimutan. Tapos, sa recovery room, ang naramdaman ko lang talaga is panay lang pasok yung mga nurse at may ini-inject sila sa paa ko. Yun lang. Wala akong may naramdaman takot or something like that. Wala. Kasi parang groggy ako. Gusto ko lang talaga matulog na matulog. Tapos parang blur pa yung paningin ko. Hanggang sa the next day na, nagulat ako, guys, na dumami na yung mga katabi ko. Yung iba may mga edad, yung iba, nagiiyakan. Tapos pinapagalitan ng mga nurses. Oy, anong nangyari sa'yo? Yung ganon-ganon. Tapos ako naman, parang hindi ako natakot nung una na ako lang mag-isa dito. Tapos dumami na kami. Parang na-stress ako kasi nga may mga nagiiyakan, umiiyak sila. Siguro dala na din na natatakot sila. Tapos yung iba nag-chill, yung ganon ba. Kaya ayun, tapos sabi naman sa akin ng nurse, kasi sabi ko, where's my baby? Sabi ko gano'n, sabi nila sa akin, andun na sa room mo, sabi niya. Sabi nila sa akin, kapag ano ka na, makaihi ka na yung last mo na ihi, na kaya mo ng kumbaga tanggalin daw nila ba? Tanggalin nila yung catheter ko, something ganon. Tapos, kung kaya ko na ba daw tumayo. So, ayun guys, kinaya ko talaga guys. Nung sinabi niya sa akin, sabi ko, I can stand now. Pero grabe, sobrang sakit. Tapos naglakad-lakad ako kasi nga excited talaga ako makita si Johan. Tapos hanggang sa, yun, pagtanggal ng catheter, tapos naglakad-lakad ako. Yun, tapos ano pa guys, walang elevator, kaya naghagdan pa kami paakyat dun sa itaas. Tapos ayun, nakita ko na si Johan. Pero sa operating room, nakita ko na si, syempre, kasi nga nung
kinuha siya, tapos inano siya sa akin dito at pinahalik. Yun. At sabi ko, hala, sabi ko, ba't parang flat na flat yung mukha ng anak ko? Kaya natakot ako nung narinig ko yung first na iyak ni Johan. Yun talaga yung hanggang ngayon hindi yan mawawala sa aking, utak. As in, napaka-fresh, amazing talaga. Thank you, Lord. Talagang amazing talaga. So, sa mga first time ma'am dyan, na hindi pa nalabas, especially kay Inday Nening, sinasabi ko talaga sa kanya yan. So, ayun, hindi po ako nag-labor or dahil tinanggap ko na sa una pa lang ay CS po ako. Dahil medyo maedad na rin po ako and syempre may hypertension. Pero thank God, hindi naman complicated or yung pagbubuntis ko kayuhan. So, ayun lang guys, at naikwento ko dahil may nagtatanong sa akin. Thank you sa iyong mga questions. And ayan, since wala naman ako masyadong ganap, so ito lang na i-share ko sa inyo. And yan din ang reason kung bakit magka-birthday kami ni Johan.